Sige po. Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri ang kanyang pangalan, may magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Muli po mga minamahal, mga kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po ang kanyang mabuting balita. Ito po'y napakalaga sapagkat ang Diyos po'y mabuti. Kaya salamat sa Panginoon, mapuri na ang kanyang pangalan at nagpakailan kayo naman sa pangalan ni Jesus. Andito po ang ating kapatid, Brother Ori. Muli po mga kababayan, mga minamahal, kami po muli narito upang patuloy na maglingkod sa Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang banal na salita. Ano po, narito po kami upang patuloy na magpahayag ng katuwiran ng Diyos. Mga minamahal, sumayin niyo po ang kapayapaan sa gabing ito. Naman po ay patuloy tayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Pati po ang ating pamilya at mga anak, ingatan po nawa ng Diyos. God bless po mga minamahal. Narito po si Brother Ray at siya po magsisimula ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Oo nga po, at napakalaga po na salita po ng Panginoon. Sabi nga doon sa aklat po ng Mateo, kabanatang 4, talatang 4, ang sabi po doon, Brother Orly, napakaganda po noon. Sapagkat dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 4, talatang 4, sige po. Dito po ay tinutokso po ang ating Jesucristo na po. Opo. Ang sabi niya po rito, na dapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dito po, Brother Ori, tinutokso po ng ating Jesucristo ng Diablo. Opo. Ano po? Yung batoy, sabi gawing tinapay. Ano po? Pero sumagot po ang ating Jesucristo, napakaganda, na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya napakalaga po ng salita po ng Diyos. Opo. Ito po yung mapakinggan po ng tao. Hindi puro pagkain. Ano po? Opo. Hindi po masamang yung pagkain. Pero baka puro pagkain na lang po tayo. Ito, Opo. hindi na po tayo nakikinig na salita ng Diyos. Yung ating Jesucristo po, tinutokso po siya. Pero ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya napakalaga po. Mga kababayan, mga minamahal, na makinig po tayo ng salita po ng Diyos. Nandito po ang ating pong kapayapaan. Nandito po sa salita po ng Diyos, malalaman po natin kung ano po yung kalooban ng Amang nasa langit. Sabi nga ng ating Jesucristo, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karena ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Hanapin po natin yung kalooban ng Amang nasa langit. Kaya makinig po tayo ng salita po ng Diyos, salita ng Panginoon. Kaya habang may panahon pa po, habang may lakas pa po tayo, habang may hininga na po, habang nakakakilos pa tayo, ay samantalahin po natin na tayo po ay makapakinig po ng salita po ng Diyos. Sapagkat nakikita po natin, Brother Ori, marami na pong nangyayari pong talagang kasamaan, ano po, marami pong namamatay. Kagaya po, Brother Ori, sa binalita po sa Libya, na baha, ano po, 6,000 po yung namatay. Opo, kanina lang po, binalita, marami pong namatay. Nakakalungkot po yan, Brad, kasi nga po, marami po kasi talaga mga tao na hindi kumikilala sa Diyos na totoo, na nasa langit. Kundi ang pinipilit nila ay sarili nilang pinaniniwalaan, kung ano yung gusto nilang paniwala, yun yung sinusunod nila. Kaya dumarating po talaga yung galit ng Diyos. Oo nga po, marami po, mga na-aksidente, ano po, mga na-aksidente, nagkakasakit, marami mga nasa hospital, ano po. Nakikita po natin, kaya binibigyan nga po ng Diyos na ang tao po ay makapakinig po ng salita. Sabi, ang ibig ng Diyos ng lahat po ng mga tao makaalam ng katotohanan at sila ay maligtas. Kaya, Brother Orlin, ano po masasabi niyo po sa aking pong binanggit na yung pagkain, ano po,
yung tinapay. Sige po. Yun nga po mga minamahal, ano po, mga kababayan. Yan po kasi nakasulat po yan sa Juan, yung sinabi nga ng Panginoon Kristo na yung kain ninyo yung pagkain na ibibigay ng Ama, ano po, na tinapay na bumabang galing sa langit, ano po. Dito po sa Juan po tayo, ano po, nakasulat dito sa Juan 6, ano po. Dito po muna tayo mga kapatid sa talatang 53. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayan po mga kapatid yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na yung kumakain daw ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay, ano po, may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw, ano po. Kaya po ang sabi ng Panginoon na pagkain, kaya yung mga alagad niya po nang marinig po niya na ito yung marami niyang mga alagad ay nagsitalikod po sa kanya, ano po Brother Ray? Nagsitalikod po sa kanya dahil sabi ng mga alagad ay mabigat ang pananalitang ito. Paano ba natin kakainin yung kanyang laman at yung kanyang dugo? Ano po? Yung inumin natin ang kanyang dugo. Paano? Sa talatang 60 po nakalagay rito, marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Ayan. Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi, ito bagay na kapagpapatisod sa inyo. Ayan. Hindi po kasi nila naintindihan kung ano po yung sinasabi ng Panginoon Kristo na bakit ang kanyang laman ay pagkain at ang kanyang dugo ay inumin. Ano po ba yun mga kapatid? Yun po ba'y literal na kakainin natin yung kanyang dugo ay yung kanyang laman at iinumin natin yung kanyang dugo? Basahin po natin yung paliwanag ng ating Panginoon Kristo dito po sa talatang 63. Ano po? Sabi niya, ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayan po mga kapatid. Ang akala ng mga tao na nakarinig na yung kanyang laman ay pagkain at ang kanyang dugo ay inumin, akala nila yan po literal nila ngangat-ngatin o kakainin ng Panginoon Kristo. Ngunit ang sabi ng Panginoon Kristo, yung kanyang palang laman na sinasabi, yung kanyang mga sinasabi, yun yung laman na sinasabi niya. Ano po? Na ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ano po ba kasi yun mga kapatid? Yung kanyang mga salita, ang sabi niya, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayun po pala mga kapatid. Yung laman na pinapakain niya ay yung kanyang sinalita. Ano po ba yun? Ang sabi nga niya, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano po mga kapatid? Kaya po, ang mahalaga po talaga sa atin mga kapatid, mga minamahal, ay dapat tayong
sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dito po sa 8:24 ganito po ang kanyang sinasabi ng Juan 8:24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ayun po pala mga kapatid, yung pagkain ng kanyang laman at yung pag-inom ng kanyang dugo, yun po palang pananampalataya sa kanya. Ano po ba yung kinakain natin sa kanya? Yung kanyang salita. Sabi niya, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ano po yung sinabi niya na paliwanag? Ang sabi niya, ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yan po mga kapatid, napakahalaga po sa buhay natin na ayon nga po sa unang binasa kanina na ni kapatid na Ray, na hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ito po yun yung mga ipinahayag ng Panginoon Kristo ay pawang espiritu, pawang buhay. Ano po ba yun? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya ano po ang makakapagbigay buhay sa tao, at lalong lalo na sa buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sino po yun? Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yan po mga minamahal, napakahalaga po na tayo ay laging nakikinig at sumasampalataya. Hindi lang po dapat tayo na tagapakinig, kundi dapat tayo ay sumampalataya sa mga salita na sinalita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po, kami po ay narito mga kapatid upang patuloy nating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos sa katitibay po ng ating pananampalataya. Hindi po tayo titibay sa pananampalataya kung pabanjing-banjing lang po tayo sa ating buhay. Alam naman po natin sa mundo sa mundo po kabi-kabila yung hatak ng makasanlibutan na buhay, hatak ng mga makamundong gawain. Ano po? Kaya paano tayo makakaiwas sa ganito? Tayo po ay dapat lumapit kay Kristo, magpasakop kay Kristo, sumampalataya kay Kristo upang tayo ay maganap natin yung kanyang kalooban. Kaya nga po sinabi ng Panginoon Kristo sa 8:31 ng Juan na ang bawat sumampalataya sa kanya, ganito po ang kanyang sinabi, na ito po sa Juan 8:31, ano po? Ang sabi rito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Marami pong tayong dapat malaman sa ating buhay. Sapat na ba yung tayo ay sumapi sa isang sekta na nagsasabing sila'y kay Kristo rin naman? Hindi rin po sapat yun mga kapatid, mga minamahal. Dahil ang kasapatan po, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung tayo sumampalataya sa Panginoon Kristo, tinanggap natin ang kanyang salita, sinampalatayanan natin ang kanyang salita, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Paano po yun? Sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy,
tunay nga kayong mga alagad ko. Marami po kasing nagsasabi sila daw yung totoo. Pero hindi naman natutupad ang salita ng Diyos sa buhay nila. Ano po? Hindi naman sila yung tunay. Pag sumapit daw tayo sa kanilang iglesia, maliligtas daw tayo. Wala naman pong iglesia ang Panginoon Kristo na ganyan na yung mga namumuno nagpapayaman na nagpapayaman. Tapos sasabihin tayo ligtas. Hindi po tayo maliligtas sa kayamanan, mga kababayan. Dahil ang sabi ng Panginoon Kristo, anong pakikinabangin ng isang tao? Basahin nga po natin yung Mateo, ano po? Sa Mateo dito po sa 16 talatang, tama po ba? Sa talatang 26 po. 16:26 ng Mateo. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ayan. Yung bang mga pastor na yan na nagsisipag bundat, ano po, maliligtas po ba yan? Hindi po maliligtas yan, mga kababayan. Unang-una, hindi sila nananahan sa aral ni Kristo. Ano po? Hindi sila nananahan sa aral ng Panginoon Kristo. Hindi sila sumasampalataya sa tunay na salita ng Panginoon Kristo. Ano po? Kung ano lang yung kanilang sinasabi sa mga miyembro. Yung mga miyembro, nakatunganga lang, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos kasi bawal sa kanila. Ano po? Alam niyo po bang yan gawain ng mga tao na mga nagdidikta sa pamumuhay ng iba? Nang nararapat ay isa sa buhay yung salita ng Panginoon Kristo? Paano po ba isa sa buhay ang salita ng Panginoon Kristo? Sabi rito po sa Gawa 17:11, kung daw nagkakamali, ano po? Basahin ko po muna, ano po? Gawa 17 talatang 11. Dito sa Gawa, ano po, 17 talatang 11. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ayan. Unang-una, tayo po ay nakikinig. Ano po? Tayo ay nakikinig patungkol sa pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Kristo, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Tanong, paano paano natin maiingatan ang ating sarili na huwag tayong mailigaw ng sinuman? Pangalawa, paano po natin mapapatunayan na yung ating tinanggap, yung ating sinasampalatayanan ay tunay na salita ni Kristo? Yang salita ni Kristo ay pawang espiritu at pawang buhay. Tingnan nyo po ito. Yung mga tao na sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ba yung kanilang tinanggap, sila'y naging mga mararangal. Ay yung mga nagpapauto lang sa mga leader, maliligtas po ba kayo? Hindi po kayo maliligtas, mga kababayan. Kung nagpapauto lang kayo at hindi kayo nagsusuri sa aral na katotohanan, maliligaw po kayo, mga kapatid. Dapat po pagsikapan natin na tayo rin naman ay nagsisiyasat ng mga kasulatan.
Tunay ba yung mga sinasabi ng mga pastor na yan? Alam niyo po, yan po yung mahalaga sa buhay natin. Na tayo ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Dahil yan po yung nakasulat. Ha? Sa awit, awit 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga malilibak. Ayan, hindi po sumasali sa mga tumpukan ng mga lasingan, kasama ng mga chismoso at chismosa, hindi po. Kundi ang ginagawa niyang pinagkakaabalahan niya ay ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan po ang isa buhay natin, hindi po yung bawal kayong magbasa ng Bible. Halatang halata po yan, ang mga leader ninyo sinungaling, pag ganyan ang mga leader ninyo, bawal kayong magbasa ng Bible sa harap nila pag sila nangangaral. Hindi po mga tunay na lingkod ni Kristo yan. Mga bulaan po yan, mga kapatid, tandaan nyo po yan. Narito po ang ating kapatid na magbabahagi po ng salita ng Diyos. God bless po, Brother Ray. Oo nga po, at napakaganda nga po na dapat po natin malaman at masuri po yung lahat na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon, sapagkat napakahirap po na tayo po'y maligaw. Ang batayan po dapat nakalagay po sa Biblia o banal na kasulatan. Yung ating po bang ating napapakinggan ay aral po ba ng ating Panginoon. Kaya napakaganda nga po na magsuri po, alamin po natin kung ano po ba yung aral ng Panginoon na ating po dapat isa po ay sa araw-araw. Kaya yung nga pong ibinagi ko po na ibinasa ko po kanina sa aklat po ng Mateo na hindi lamang sa tinapay na po mabubuhay ang tao. Kasi po marami po na yung taong po ay kumbaga sa ang kanila pong inuuna paano sila mabubuhay, yung mga hanap buhay, yung pong hanap buhay, maganda po yan na magkahanap buhay po yung tao. Yun naman po yung dapat pong gawin po ng tao. Sa yung pawis, ikaw ay kakain, di ba po? Brother Orly na po nakalagay po yun, di ba po? Opo. Sa pawis po na dapat magtrabaho po yung tao. Sa kanyang pinagpawisan, po siya kukuha ng pagkain, magtatrabaho po siya. Kaya lang po, ang sabi nga po sa Mateo, na huwag kayong mga balisa patungkol sa inyong pamumuhay, kung ano ba ang inyong kakanin, ano yung inyong iinumin, Pagkat doon sa Mateo, kabanatang 6, dito po ay nakalagay po, Brother Orly, kabanatang 6 sa talatang 27. Ang sabi po rito, umpisa ko na po dito sa 25 ng Mateo po, Ang sabi po rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi po ng ating Peso Cristo dun sa mga alagad po ito, mga alagad po ito, Brother Orly. Sinabi sa kanila ng ating Peso Cristo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ba ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba mahigit ang buhay kaysa pagkakain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tingnan niyo po, meron po ditong parang comparison Kinukumpara yung buhay, dun sa katawan, yung pagkain. Ang sabi po huwag kayong mabalisa, Marami po nababalisa, Brother Orly, ngayon, di ba po? Marami po mga nagkaalala. Saan? Patungkol po sa pamumuhay. Kaya yung iba po, hindi na po nakikinig na salita ng Diyos. Di ba po? Hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Wala na pong takot sa Diyos. Di ba po? Ang sabi, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin.
pagkain po, Brother Orly, Amen. o ano ang inyong iinumin kahit sa inyong katawan, pati damit po o ano ang inyong daramdin. Hindi ba mahigit ang buhay kaysa pagkain? Ngayon po, Brother Orly, mahigit yung buhay kaysa sa pagkain. Opo. Kain ka ng kain, marami kang pagkain, marami kang pera, marami kang kayamanan. Diba po yung sinasabi, Brother Orly, yung mga leader po ng mga reliyon, malalaki yung tiyan, matataba, magaganda yung bahay, malalaki yung mga sambahan, marami silang ari-arian, ano po. Pero yung kaligtasan ng tao, hindi po nila talaga, hindi po talaga nila itinuturo, ano po. Opo. Ang sinasabi lang po nila na pagpapalain, puro pagpapala. And ang sabi po rito, mahigit ang buhay kaysa pagkain. Marami nga pagkain, mapapahama ka naman. Di ba po? Bakit ka mapapahama? Hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos Hindi ka nakikinig na salita ng Diyos Di ba po? Puro pagkain. Di ba po? At tapos yung katawan, kaysa pananamit. Tignan nyo, dito po, Brother Orly, mga kababayan, mga minamahal. Yung nakikita po natin dito, yung mga alagad po pinagsabihan pinaalalahanan po ng ating pasok. Ito po yung mga alagad, Brother Orly. Opo. Sabi po rito sa 26, masdan ninyo mga ibon sa langit. Yung mga ibon sa langit, hindi sila nangaghahasik, hindi nagsisikapat, hindi nagtitipon man sa mga pangan, yung kamali, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? Tingnan niyo po mahigit yung halaga nila sa kanila kaysa sa ibon po. Yung mga alagad, masdan ninyo mga ibon sa langit. Yung mga ibon, hindi naman sila nagtatanim, hindi sila nagsisikapan. Kagaya po ngayon, marami na pong gumagapas dito. Palay. Ano po? Napakabuti po ng Diyos. Marami pong palay dito na ang iba po ginagapas na po. Yung tao po yung nagtanim, yung tao po yung maani. Pero yung mga ibon po, hindi po gumagapas, hindi po nagtatanim. Pero pinakakain po sila, Brother Orly. Opo. Nakakain sila, nagpapakain. Yung Diyos. Yung amang sa kalangitan, di ba po? Opo. Ang nagpapakain po yung ama. Ano po? Opo. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Mas mahalaga po yung tao kaysa dun sa ibon Di ba po? Opo. Yung ibon nga, pinakakain. Lalo na yung tao. Lalo na yung mga alagad. Po, ng mga nakikinig po dun sa Panginoon. Tumusunod sa kanyang mga utos. Amen. Sabi po rito, at alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Pag nababalisa ka, madadagdagan ba yung buhay mo? Nako. Lalo kang lalo iikli yung buhay mo, kakaisip mo, nababalisa ka. Kakasakit Yan ka sabi, huwag kayong mabalisa. Ano po? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga diri sa parang kung paano nagsilaki at hindi nangapapagal, hindi nangagsusulit man. Kayo may sinasabi ko sa inyo na kahit Salomon sa buong kalwatian na hindi nakapaggayak ng gaya sa mga ito. Sabi po rito, ngunit kung pinararamdam ng Diyos ng ganito ang damo, na parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ikinagarong sa kalan, hindi ba lalo na kayong pararamdam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? May na po, Brother Orly, no? O konti yung pananampalataya. Kaysa nga po, walang pananampalataya po yung tao. Wala siyang pananampalataya, kakaunti yung pananampalataya niya, kaya po siya nababalisa. Diba po? Patungkol saan? Sa pamumuhay. Ano po? Pag nababalisa na po, siyempre, hindi na po nakakasunod sa utos ng Diyos. Ano po? Hindi na po nakakanap ng kalooban ng amang nasa langit. Sabi po rito, kaya huwag kayong mga balisa na magsabi anong aming kakain o anong aming iinumin o ano ang aming daramdin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan.
na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tingnan niyo po, Brother Orly, no? Kailangan, alam po ng Ama eh. Alam po ng Ama na kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng tubig na iinumin. Kailangan po natin ng damit. Alam po ng Ama yan. Ano po? Opo. Kaya lang po nababagisa po yung marami po mga tao. Bakit po? Dahil kakaunti yung pananampalataya. Opo. Diba nyo yung binasa nyo po sa 1? Sumampalataya sa Panginoon, di ba po? Opo. Di ba po? Sabi po rito sa talatang 33, Brother Orly. Sige po. Tadapuan, hanapin muna. Di ba po? Muna. Opo. Ninyo ang kanyang kaharian. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin, meron na pagkain, meron ng damit, may inumin po eh. Dadagdagan pa. Opo. Pero ano po nga hanapin, Brother Orly? Ang kanyang Hanapin karya. mo. Muna, pag sinabing muna, meron kang uunahin. Opo. Ano po, huwag kang mababalisa, huwag kang mababalisa. Meron kang uunahin. Ano o uunahin natin? Hanapin muna ang alin, ang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa iyo. Hanapin po natin na tayo pagkarian ng Diyos. Ano po? Amen. Hanapin po natin yung katwiran ng Diyos. Hindi po natin yung katwiran. Ano po? Yung katwiran ng Diyos ang hanapin natin. Tapos po ang sabi po, Brother Orly, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa iyo. Kaya napakaganda po, Brother Orly, na Opo. dyan po kasi po, kaya po yung iba po nakapokus po, hindi po doon sa pakikinig na salita ng Diyos. Nakapokus po, marami po nakapokus kung paano sila mabubuhay sa araw-araw. Paano sa magkakaroon ng malaking kita, ano po? Diba? Kaya Hindi nga po po. masama yun na maghanap buhay, hindi po masama doon. Kaya Hindi nga po po masama yun, no? Paano na lang po pinapasok na, diba po, para kumita, ano po. Opo. Kaya nga po, Brad. Kaya lang, kapos pa rin, di ba po? Opo. Kulang pa rin. Pero kasi meron pong nakakalimutan yung tao, Brother Orly. Opo. Meron munang hahanapin yung tao. Mm. Hanapin muna ninyo. Sabi, muna. Pag sinabing muna, yun ang unahin mo. Uunahin ng tao. Opo. Yung hanapin yung karin at katwiran ng Diyos. Tapos daragdagan. Idadagdagan ng Diyos. Daragdagan ka ng pagkain, dadagdagan ka ng damit, at inubin. Ano po, alam ng Ama na sa langit na kailangan po. Kaya ito po yung napakalaga, Brother Orly, na kasi po nakikita ko po talaga po maraming mga sa social media, puro na lang, di ba, nakikita natin talagang puro halos hanap buhay na lang po ng pagkakakitaan. Hindi po masama yun, ha? Opo. Hindi ko po sinasabi masama yun. Pero may sinasabi po ritong hanapin muna. Ano po? Uunahin po natin yung Diyos. Brother Orly, kayo po. Sige po. Andas po. Yun nga po, mga kababayan, na ang sabi nga hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kaya nga po, tayo po kasi ay naging kaharian ng Diyos na mga yung pag tayo ay magsisisampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kasi tayo po ay ginawa niya na pinag-isa sa Israel. Sino po yun? Yung mga nagsitanggap kay Kristo. Paano po yung hindi? Ano po? Kaya kung nais nating makita yung kaharian ng Diyos at yung kanyang katwiran, sumampalataya po tayo kay Kristo. At sigurado po na doon po natin masusumpungan yung kaharian ng Diyos kay Kristo. Ano po? Yan po ang kanyang sinasabi. Malibang kayo'y magsisampalataya sa akin. Ang sabi niya rito sa Juan 8:24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yan po mga kababayan. Kay Kristo po natin masusumpungan lahat yan.
Ano po? Yung buhay, pananampalataya kay Kristo. Yung kaharian ng Diyos ay masusumpungan natin kay Kristo sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. Ano po? Kaya muli po kami nag-aanyaya, patuloy na naghihimok sa bawat isa na tayo po'y magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po'y magbasa. Ano po? Huwag tayong umasa sa mga ginagawa ng mga sekta, mga leader ninyo, nagagawa ng mga pampleto para basahin ninyo. Alam nyo po kung bakit gumawa sila ng sariling mga pampleto, hindi yung Bible ang pinababasa sa inyo. Kasi ayaw nila na maguguluhan ng isip ninyo pag nagbabasa kayo ng Bible eh. Dahil ang itinanim nila sa inyo ay saliwa sa katwiran ng Diyos. Ha? Kaya nga ang sabi, hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran eh. Kapag ang sinusunod lang ninyo yung binabasa yung binibigay ng mga leader ninyo, hindi po talaga kayo nagnanais na hanapin ang katwiran ng Diyos. Hanapin niyo po ang katwiran ng Diyos. Basahin niyo po ang salita ng Diyos. Doon niyo po makikita ang katwiran ng Diyos. Ano po? Na hindi sariling katwiran ng mga nagtuturo sa inyo. Yan po mga kababayan. Nawa po. Kaya nga maging mapalad ang tao eh. Paano ka maging mapalad? Hindi mo sinisikap na bulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa awit, ulitin ko lang po, 1:1 hanggang 4. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Masama pala yun mga kababayan, yung hindi kayo pinagbabasa ng Bible. Ang pinababasa sa inyo, sarili nilang katwiran. Dahil ang mga tao mapalad, yung nagbabasa, yung nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi yun po, doon po masusumpungan ng tao ang katwiran ng Diyos. Kapag hindi kayo nagbabasa, mayroon po kasi mga tao, kagaya nan, mga nagtuturo na yan, nagbabasa naman ng Bible mga yan Kaso, yung binabasa niya, tinatamnan niya ng sariling paliwanag niya. Ganun po tayong lahat. Pag ganun ang buhay natin, puro kapalaluan, kayabangan, hindi po tayo makakarating sa pag-unawa. Dapat po, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, may kapakumbabaan tayo sa puso. Na handa nating tanggapin kung ano yung salita ng Diyos, kung ano yung dapat nating patuloy na sampalatayanan at sundin. Ano po? So muli po, kami po patuloy nagpapaanyaya sa inyo na kami po ay patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kami po ay kabahagi ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Ngunit hindi po kami kabahagi ng remnant. Ano po? Sila po kasi remnant, pero naghihikayat pa sila ng mga tao. Pero hindi po dapat. Ang remnant na po sila. Hindi na sila naghihikayat. Kasi pag may sumapi na naman sa kanila, ang tawag na naman doon, remnant na naman. So walang katapusang remnant po yan, mga kababayan. Ano po? Pag may nasali na naman sa kanilang bago, remnant uli. Kailan naman naging remnant yung may mga bagong nasasali? Ano po? Magsuri po tayo mga kababayan. Marami po talagang nagliligaw sa atin ngayon. Yung mga leader dyan na iba na mahilig sa ngak-ngakan, debate. Unahin po muna natin yung katuwiran ng Diyos. Yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano po? Kaysa makipagdebate tayo. Maraming nakikipagdebate dyan wala naman talagang kaalaman pa, kundi puro ngak-ngakan lang ang alam walang kaalaman ng nakipagdebate. Ano po? Hindi po yan tama mga kababayan. Tayo po kahit gaano ka pa kagaling, magpakumbaba ka, sa Diyos ka pasakop. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Sa kapanahunan at sa kapanahunan. Hindi yung makipagnakngakan ka. Ano po? So, kapatid na Ray? Oo nga po, tama po yan. Marami po kasi ngayon mga natatalo-talo. Mga nagdidebate, sinasabi nga ni Brother Orly. Yung iba po nagsasalita na masama dun sa kanyang kadebate. Hindi po maganda po. Hindi po masama yung basta katwiran ng Diyos. Dapat po malaman po natin kung sino po talaga yung nasa katwiran ng Diyos. Hindi po yung nagsasalita na masama sa kanyang kapwa. Nagpapakilalang sa Diyos, Brother Orly. Napakalaga po na yung salita po ng Diyos. Yun ang ating pong panghawakan.
Yun po yung ating dapat tanggapin. Kaya ito po sa binabahagi po namin, no, huwag mabalisa yung pagkain po. No? Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas ng bibig ng Diyos. Yun po yung malaga. Yung lumalabas sa bibig po na. Yung salita ng Diyos, mahalaga po yan. Kaya hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katian, lahat ng mga bagay na ito'y bawang daragdagan. Doon po sa aklat po ng Hebrew, Brother Orly, muli ko pong babasahin, kabalatang 13, talatang 5 po. Ang sabi po rito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin na nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Tignan niyo po, ano po, Brother Orly, no? Sa anumang paraan. Ano po, anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ano magagawa po sa atin ng tao? Diba po? Opo. Ang Diyos po, siya po yung dapat natin unahin. Hanapin mo na ang kanyang karyat at ang kanyang kapil. Opo. Sa anumang paraan, Brother Orlean, sabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Napakalaga po na. Dapat, andun po yan eh. Kumbaga sana huwag magkulang yung pananampalataya po natin. Ano po? Kumbaga sana magtiwala po tayo sa Panginoon. Mapalad ang tao na ang Panginoon ang kanyang pag-aasa. Ang Panginoon ang kanyang pinagkakatulaan. Kaya salamat sa Panginoon. Naway tulungan po tayo ng Diyos na tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya, na maibahagi po natin yung Kanya po mabuting balik. Ito naman po walang bayad. Opo. Pakatandaan niyo po yung kaligtasan, walang bayad po. Opo. Wala pong bayad. Libre po yan. Ibinigay, tinanggap niyo na walang bayad, ibigay niyo na walang bayad. Tinanggap po natin walang bayad yung kaligtasan, ibahagi po natin ng walang bayad. Paano yun? Ibahagi mo yung salita ng Diyos, walang bayad. Hindi ka manghihingi, hindi ka magpapabayad. Opo. Yung iba po hindi lang halata, pero mukhang pera po yung hangad po ng iba, hindi naman po talaga kaligtasan ng tao. Bakit po? Opo. Marami mayayaman ng mga leader, pero member po nila mahihirap. Opo. Ano po, sila sagana, pero yung mga member mahihirap. Ano po, kung gagawin po nila, ibigay po nila dun sa mahirap yung kanilang kayamanan, Brother Orly, kaya po kaya nila yan. Yung mga ari-arian po nila, benta nila. Tapos, mga sasakyan po nila, mga bahay nila, benta nila, tapos bigay nila, sa member po nila ibigay. Member nila mahirap, ibigay po nila. Kaya po, Brother Orly, hindi gagawa kaya nun? Mahirapan po, Brad, kasi napaibig na siya sa salapi. Pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamang nga po. Nakikita ko yan, ganyan po nangyayari. Hindi na po kayang gawin yung Brad. Siguro magbibigay 5 pesos na namamalimos na kapatid. Kasi gusto nga ika po araw-araw eh. Yung iba pong member is sumasakay lang para makarating sa sambahan. Ano po, yung iba may aeroplano pa. Yung iba naglalakad, Brad. Naglalakad papunta sa simbahan. Oo, naglalakad, di ba? Pag-uwi, mahirapan pang umuwi dahil walang masakyan. Opo. Pero yung iba, Brad, may aeroplano pa. May aeroplano po yung ibang mga leader. Yung leader, naka-helicopter, aeroplano. Opo, di ba po? Sikat. Ibenta kaya po nila yung Brad. Kasi bigay nila din sa mahirap nilang member. Kaya, suriin po natin lahat. Alamin po natin. Opo. Ang kaligtasan po, libre po yan. Walang bayan yan. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri naman ang kanyang pangalan. Ngayon at magpakailanman. Sa inyo pong lahat naman nakinig po at nanood po. Opo. Ingatan po tayo ng Panginoon. Po kayo ng Panginoon. Tulungan po tayo, kabayan po tayo ng Panginoon na tayo po ay mabuhay na kahit po sa kanyang kalooban. Kayo po, Brother Orly? Muli po mga kababayan, huli ko pong babasahin ito patungkol nga po sa katuwiran ng Diyos na ating mga pinag-usapan. Ganito po yun eh. Sabi rito sa Roma 1:17,
Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos. Ayan po, hanapin mo na ninyo ang kanyang katuwiran. Paano po ba natin makikita yan? Saan po natin masusumpungan yon? Ay nahahayag mula sa pananampalataya. Ayan na. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Ulitin ko lang po, ano po? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po ang katuwiran ng Diyos? Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yun po ang katuwiran ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, malibang kayo magsisampalataya sa akin na ako nga ang Kristo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Tandaan po natin yan. Mahalaga po ang pananampalataya kay Kristo. Paano po natin makikita yun? Paano po natin masusumpungan yun? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Paano nga po kung ang binabasa mo yung sinulat lang ng leader ninyo dahil ayaw nilang makabasa kayo ng Bible, maguguluhan nga naman kayo. Kasi iba yung iniaral nila sa aral ng salita ng Diyos. Di po ba? So, muli, paalala namin sa inyo, sa ating lahat, magsuri po tayo, magbasa ng salita ng Diyos, magpakumbaba, wag po tayo magpalalo kasi upang tayo bigyan ng Diyos ng unawa. Ano po? Muli po mga kababayan, nawa po'y patuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos. Kami po ang mga alipin ng Diyos na nagpapahayag sa inyo ng mga katuwiran ng Diyos, salita ng Diyos, pananampalataya at buhay na nakay Kristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, mga kababayan. Saan man kayong dako na roon, pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Brother Ray? Opo, sa inyo po lahat, Brother Ray Barikit po, sa naulitin po at naway samahan niyo po kami sa paglilingkod. Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Kagayan po tayo ng Panginoon at naway ang tao po ay magising po, ano ba daw rin, magising po. Magising na po sa pagkakatulong, ano po. Maliwanagan na po yung tao na samantalahin na makapakinig ng salita ng Diyos. At ang kandila lang po sa inyo pong lahat, Brother Ray Barikit po. God bless po sa bawat isa. Ako po si Brother Orly. Sumayin niyo po ang patuloy ang biyaya ng Diyos, ang kapayapaan at ang kanyang masaganang habag at biyaya. God bless you po sa inyong lahat.